sa Davao, sabi ko naman, ano man magagawa ko kung ako'y tatakbo doon. Pero hindi talaga ako nakatulog. Now, syempre, nag-amoy-amoy ako kung ano nangyari sa Davao. Abay, parang may katotohanan ng sinasabi niya dahil nakakahalap ako ng balita na i-disband daw ang Task Force Davao. Itong Task Force Davao ay mga 700 na mga sundalo yan. No? At sila ay binuo para protektahan nga ang Davao sa banta ng terorismo. Pero syempre, alam nila na loyal sa mga Duterte itong Task Force Davao, so parang nagkaroon nga ng, yan po ugo-ugo ngayon na bubugin daw ang Task Force Davao. At ewan ko lang kung kumpirmado, pero nakakalap din ako ng impormasyon na lumipad daw noong Sabado ang Chief of Staff, si General Browder, dyan sa Davao. No? Hindi ko alam kung yan yung kanilang mga pinag-usapan. No? Pero ayan po ang napaka-importante na babantayan po natin. Importante ho yan. Kasi alam nila na ang Davao ay very very united as one ng mga Davaoenos. Alam naman po natin yan mapatao, kahit o pulis, kahit o sundalo, alam ho natin yan. And they really admire CPRRD ever since po. And that Task Force Davao, yung sinasabi nga ni Roque na composed of mga military, napakadami po niyan. Bakit ho bubuwagin ngayon? 'Di ba? Dahil ang Task Force Davao ay napaka-importante sa laban ho sa mga rebelde ho dyan sa Mindanao. Hindi lamang po sa Davao yan. Yan ho ay talagang tumutulong ho yan. From calamities, everything ho, ang Task Force Davao kilala ho yan. Na talagang tumutulong at the same time, nagpoprotekta sa Davao City. Kaya nga, bakit ngayon lang sa buong history ng Davao, ngayon lang tatanggalin o di talagang paaalisin diyan sa Davao. Bakit? Di ba ho? So napaka-importanting bantayan natin yan. Kasi yung mga ganyang galaw, siguro naisip nila na baka yung mga Task Force Davao protektahan si Pangulong Duterte pag dinakip si Pangulong Duterte, kaya yan ang uunahin. Kaya nga kung maaalala ninyo, etong nakarang araw, di ba, yung general na top 2, dapat, top 3 siya, sabihin pangatlo siya in a hierarchical position sa PNP, yung pangatlo, dapat magiging number 2 na kasi si General Sermonia mawawala na ho sa posisyon, di ba? So, nung na-appoint na, porket taga Davao, binawi appointment. Abay, malaking bagay ho yun. Kasi taga Davao ho siya. Ngayon, eto na. Eto naman po. Biglang tatanggalin po yung Task Force Davao. Naku po, malupit ho ito ha. Panoorin po natin. Tuloy. Ang kumpirmado, hindi kumpirmado na alam na ng mga Task Force Davao na parang may order na bubogin na sila. So hindi natin alam kung ano mga mangyari sa susunod na mga araw. Pero ganun pa man, I'd like to assure you na meron naman tayong mga contingency plans. Abangan na lang kung anong susunod na kabanata. Pero ngayon, pag-usapan natin. Ayan. So ayan po yung unang balita na lumabas po, ha? Lumabas po kanina, ay kagabi po yan. Dapat nga magla-live na ako, kaya lang sabi ko, nag-live na ako noong Sabado, kaya may narapat ko ngayong nalamuna na, alam nyo, hindi pa lumalabas sa news yan, dito lang po lumabas yan kay Roque. Hindi ko nga ho alam bakit hindi lumabas. Dahil siguro pinangunahan na ni Pangulong Duterte. Tandaan ninyo si Pangulong Duterte ho ang nagbigay ng info kay Roque ha. So hindi po yan biro-biro. Okay? Again, hindi po sa akin ang galing. Yung mga nag-aabang na naman dito. Hoy, putak! Yung mga taga-palasyo, wala po akong kinalaman dyan ha. Si Roque ang naglabas niyan, di ako. Ha? Kaya iyan yung sinasabi natin na napakagalawang ganyan. Dapat to binabantayan na ho yan. Kasi once nawala ho talaga yung Task Force Davao, ang susunod yan, aresto na. Susunod ho na yan. Talagang nililinis lang nila Kaya nga ho nila, di ba, nagsimula sila dun sa general na tinanggal nila appointment na maging number 2. Nililinis ho nila. Sinisigurado nila pag dinakip si Pangulong Duterte, walang papalag na sundalo.
wala hong papalag. Kaya nga alam nyo, ito, may sasabihin lamang po ako sa inyo. Ito, napaka-importante ito, makinig po kayo na maigi. Alam nyo, ang sasabihin ko po sa inyo ay, oh, kalma, baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Yan muna sasabihin. Seryoso na banat boy eh. Bakit kalma na naman? Hindi, kalma lang po tayo. Kalma lang, kalma. Masyado tayo mainit eh. Hindi, anyway, ito lang. Sabihin ko sa inyo ha. Alam nyo, mga kababayan, itong mga sundalo na ito, sa totoo lang po, yan ho ay masunurin po yan pagdating sa taong bayan. Okay? Masunurin po yan sa will of the people. Tandaan ninyo, kahit sabihin na natin may mga armas yan, sila po'y napag-utusan, pag nakita nila ang taong bayan ay pumapalag in a peaceful means, okay? Sila po'y hindi magpuporsu ng kanilang plano. Naintindihan po natin? Kaya napaka-importante po Napaka-importante po na papel natin taong bayan. Kasi alam nyo, kanina may nakausap ako. Galing ako sa isang malupit na dinner. Kala mo malupit na meeting, malupit na dinner. Ang sarap ng isda eh. Habang meron po ako nakausap na matalino ho ito. At sabi niya, alam mo, ito, middle ground ho ito. Hindi ho ito Duterte supporter, hindi ho ito Marcos supporter. Ito yung middle ground. Alam mo, ano sa tansya mo ba yung mga nangyayari? Sabi ko ganito eh. In terms of people, napakaraming tao ni Pangulong Duterte. Very organic ang supporter ni Duterte. Hindi ho talaga yan yung tipong inuutusan mo para gawin nila yung dapat nilang gawin. Yun yung mga gustong mag-organize ng mga rally-rally, hindi mo na inuutusan. Wala ngang bas-bas, wala mang lang pondo, wala lahat. And yet, nagrarally para suportahan si Pangulong Duterte. Napaka-organic po ng mga followers ni Pangulong Duterte. Pero may sinabi itong kaibigan ko ito na medyo napaisip ako. Sabi niya, oo, pero tanda mo, Banat, yung mga sundalot natin at saka mga kapulisan natin na alam naman natin kung sino ang may hawak ng armas, sila ang magkokontrol ng bansa. They would not risk their careers and their pensions kung sakaling magkagulo-gulo at masasabi mong kakampili sila sa mga Duterte. Tama naman eh. Tama po yun. Ibig pong sabihin, talagang eto mga sundalo, susunod sila sa kanilang chief of, kanilang commander-in-chief. Walang iba kung hindi si Presidente Marcos. So kung ano man ang iutos sa kanila, yun ang susundin nila. Diba? Siyempre, takot din po yan. Kung nari, hindi sila susunod, matatanggal. Kasi direct disobedience yun sa commander-in-chief. Maano sila dyan, maka-court martial sila dyan kung sakasakaling hindi sila sumunod sa utos. Pero gayon pa man, alam mo, naisip ko lang, nasa sa atin pa rin talagang mga Pilipino. Kung tayo po ay hindi papayag, kung tayo po ay ipapakita natin ng suporta, kung tayo po ay maninindigan at hindi tayo uurong at matatakot, maaring magbago ang isip ng mga ilang sundalo na sa kanilang mga kung ano man ang iuutos sa kanila, nasa tingin nila kung ano talaga yung tama o mali. Diba ho? Ako, ito lang eh. Ako, kumakausap ako ngayon sa mga sundalo nating mga kababayan. Kayo mga sundalo at mga kapulisan, you sworn to protect the Constitution. Protect it. That's it. Wag ho nating kakalimutan, ang mga politician, they come and go.
I understand sometimes there are politics, di ba? Politika. Pero wag niyong kakalimutan that all authority ay nanggagaling po from the people. Nasa ano ho natin yan, nasa konstitusyon at pinakita ho natin isang araw yan. Sabi nga di ba? Nasa tao ang tunay na kapangyarihan. So mga kapulisan at sundalo natin, ipaglaban lang po natin yung tama. Wag po tayong susunod sa tingin natin sa maling kautusan. Wag po tayong susunod sa tingin nating hindi legal na kautusan. Doon lang tayo sa tama.